natin for will be you cannot be stressed and be grateful at the same time. Totoo ba yun? Pwede ka bang ma-stress at nagpapasalamat din at the same time? Nalagay nyo. Yes po, yes. Pwede ba yan? Negative. Hindi. Di ba? Kasi ito lang. Hindi po It's pwede either, yun. it's either stress ka or grateful ka. Di ba? And it follows your belief doon sa instance na yon. Kaya kailangan mamimili lang tayo. In situation like that, kailangan tayo aware dun sa nangyayari. Ayan. So, okay. So, Bro Mark, ayaw mag-live eh. Stop ko po yung recording. Okay lang, bro. Okay. Kasi di ba pinag-usapan natin live natin sa PWD. Ayaw kasi magtuloy. Okay po. Ayan. Alright. So, tuloy na natin. So, yung record na. Okay, so you cannot be stressed and be grateful at the same time. So, mag-aaralan natin yan. Pero siyempre, bago tayo mag-start, meron muna tayong question. So, have you ever experienced gratitude in an unexpected places or moments? Describe one such experience. Sino bang ma-experience yan na, ang gulo-gulo na, and then, buti na lang, nakita ko to mga bagay na. Kung hindi, nag-react na ako instead of respond. May mga ganyan ba kayong experience? Why? Sana. Alright. So, Meron. siguro, baka mayroon ba? Meron. Ayan, sige, Brother Perry. Ayan. Yung hindi naman simple pero yung hold up incidents, ilang beses na rin yan eh. Yung if you remember, ay sabi ko nga ilang beses na ako na hold up. Tinutukan ng ice pick balisong 38 caliber. Nandito pa rin ako. So kahit na unexpected ganyan, gratitude kasi dito pa rin ako eh. Yung tuloy pa din. Hindi naman pinutol yung buhay ko. So, I cannot explain more than that eh. So, ilang beses na ako na hold up. Balisong, ice pick, 38 caliber. Tatlong beses since high school hanggang sa late 20s ako. I'm still here. So, praise God. Gratitude talaga. Unexpected naman. Wala namang expected hold up eh, di ba? Hinotog yung bus namin eh. Nasakyan ako. Wala namang hold up na expect mo hold up. Hindi biglaan yun eh. Di ba? Biglaan yun. Katab ko pa yung pangatlong girlfriend ko. Wala. Yun eh. Yeah, ayan. That's more than once. So, yun. Thank you Lord na talaga. Thank you Lord. Since high school. Oh, nice. Thank you, Brother Perry. So, You're welcome. kita natin talaga, no? Ayan, si Atiglo. How about you, Atiglo? Hello. Hello. Ayan. Ako naman po, when I hit the COVID-19, imagine Delta virus, lahat po ng symptoms napunta sa akin. But I'm still grateful with that experience because unexpected. Sino ba naman sa atin ang may gusto na matamaan ng COVID-19? And all of a sudden, sabi ko, mamamatay na ba ako? Kasi hindi ako kumakain. Hindi ako natutulog. Nagkaroon ako ng depression. Kalahati ng buhok ko nalagas. Diba? Sabi ko, ano ba to? But I'm still grateful kasi binigyan pa ako ng purpose ni God. No, God has given me the chance to enjoy yung love na binigay sa akin ng Panginoon at yung mission. May mission at purpose pa si God sa buhay ko. Kung bakit hindi pa ako nawala that time. Kasi sabi ko, Lord, mamatay na pa ako. Sabi ko, hindi po madali ang ma-fall into depression. Sabi ko po, bilhin nyo na ako ng artificial hair. Sabi ko yung wig. Kasi wala na akong buhok. Sabi ko,
So sabi ng anak ko, ma, hindi ma, magagaling ka ma, sabi sa akin. Tapos ang payat-payat ko na, sabi ko, anak, mamamatay na ako. Magagaling ka, sabi ng anak ko. So, ang ginawa ko po is to pray, yung mga time na hindi ako natutulog, nagpe-pray, nagbabasa ng Bible, nakikinig ng praise and worship sa YouTube. So, yun lang po ang ginagawa ko dahil wala akong ginagawa. So, yun lamang po. And I am grateful and thankful to God na napakabuti ng Panginoon sa buhay natin. And with that, ang dami-dami pang mga volunteer work na binigay sa akin ng Panginoon to fulfill the mission of God na ipagpatuloy ko yung task na binigay niya sa akin. This is my mission, to be a volunteer for many. Yan po. Thank you very much. God is Praise God. Thank you, Ate Glo. Talagang very inspiring. Ayan, how about si Brother Cram? Habol pa. Nakamute ka, bro. Ako naman po, simple lang. Sa maniwala po kayo sa hindi, dapat po wala na po ako dito ngayon. Pero dahil po sa kabaitan ni Lord, eto po, buhay pa po ako, humihinga. Dahil nung bata pa po ako, siguro mga 7 years old, nahulog po ako sa tulay. Oh, Nahulog po ako, nagdisgrasya po ako, nahulog po ako sa tulay. At ang pinaka milagro po doon, alam niyo po ba kung sino po nakapulot sa akin? Isa pong pastor. wow. Isa pong pastor ang nakapulot sa akin. Pero kung hindi po, tapos po yung tulay pong yun, yung tubig po doon, umaagos po. Malakas po yung agos, yung current ng tubig. Buti na lang po, sabi po nung pinento po sa akin ng pastor, nung nagising na po ako, buti po daw, nahulog po daw ako sa damuhan. Hindi po daw ako sa tubig nahulog. Dahil kung sa tubig po daw ako nahulog, magtutuloy-tuloy na po akong mahuhulog hanggang sa sa ilog na po nun. Oh. Tapos hindi na po ako makikita ang buhay. Kaya po, thanks God at nakapulot po sa akin isang pastor. Yun po. Wow. Praise Thank God. you Brother po. Cram. Grabe, no? Galing ni Lord. Talagang may plano pa si Lord for you, bro. Praise God. Thank you. Ayan. Sino pa ba? May habol pa ba? Talagang galing ni Lord. Yes, Ma'am Yeah. Mary Rose. Hello po. Yes Hello. po. Yan. Magandang araw Hi, po sa Sir ating Ronnie. lahat. Yes. Yan, opo. Ako po i-share lang po ito pong nangyari nung recent. Siguro po alam naman natin na nasa Marikina po ako. Sa Marikina po ako, and due to this stormy talaga pong yung panahon na binabaha ang Marikina during that time. And in my case po, nakaupo na lang po ako sa isang tabi habang ang buong pamilya ko ay natataranta sa mabilisang pag-angat ng tubig. No? So wala akong magawang tulong, kundi nakatingin lang ako sa kanila. And kumbaga panayandasal namin, Lord, tama na. Ihinto mo na ang ulan. Tapos, kumbaga, nakikita mo yung tapos ginabot kami ng up to waistline. Pumasok dito sa loob namin. Pero kung aanay mo yung baha at lalabas ka ng gate, up to shoulder. Up to shoulder. Ang taas ng bahay namin, inabot hanggang to waistline. So, sa panalangin, talagang inano pa rin kami. Pinagpala pa rin kami kasi ando yung glory mo. Kasi kung sasabihin mo, bakit ganito, inabot ko ba ng gano'n? Pero, nung napanood ko yun sa YouTube, maraming lumubog hanggang second floor. Yung iba nakikita ko nasa rooftop na second floor. Sabi ko, we are very blessed compared with them. Di ba? Kasi sila hanggang third floor ng bahay nila. Unlike kami, waistline lang. Take note. At naitaas yung mga gamit namin. Yan. Unlike before na tumulong, affected na rin kami ko because of the arthritis, no? In my age.
Yun yung unang baha. Tapos sumunod, akala ko okay na. Itong nakarang ulit na bagyo, inabot na naman hanggang tuhod. So we always must be reminded, no? We must be reminded na ito'y pagsubok ng Panginoon. Pagsubok ng Panginoon at dapat manatili ang ating pananampalataya sa Kanya. And huwag nating isipin na tayo pinabayaan dahil meron pa mas worse na nilalang na dumanas ng struggle sa atin during the time ng mga yan. Kasi sabi nga, why do Christians experiencing some afflictions? To increase our faith, to increase more faith in Him. At yun lang po ang gusto kong ibahagi sa inyo. Maraming salamat po. Amen. Thank you, Brother Ronnie. Wow, praise God, no? Talagang very latest na testimony. So praise God. Talagang God is at work, di ba, in us. Ayan. Sister Mary Rose, how about you? Nag-raise ng hand. Brother, tulad po kay kay Brother Ronnie po, dito po sa Malabon, katabi lang po namin yung tulay ng Malabon, so nabotas po yung part ng area namin po. Ganun din po, binaha din po kami, wala po kaming second floor, and inabot na din po yung upuan ko, so hindi ko na alam kung saan ako pupunta, nabasaan yung pet ko. So, na-stress na din ako kasi hindi ko naman matulungan yung mga kasama ko sa bahay para maiangat or mailigtas sa ibang gamit. Pero yun nga po, dumating po sa time na matik na po ako ay ng mga fireman po para i-rescue po at lipat na po sa area po kung saan mas safe daw po. Kaya lang po, I decided na hindi na po pumunta kasi po sabi daw po sobrang dami na rin pong tao at naisip ko din po yung lugar kung mahirap po mag-toilet po. So, sabi ko po, kung may tao po na pumayag po na magstay po muna kami kahit ilang gabi. Tapos after po nun, yung tubig nagstay ng matagal sa bahay. So, sa garahe po kami natulog. God is good po kasi hindi mo ina-expect na matatawid mo po yung mga sitwasyon na yun eh. Pero nagbibigay siya ng mga tao para tulungan ka na mas mapadali po yung pamumuhay mo sa mahirap na sitwasyon na pinalalagyan mo. So, God is really good kasi parang meron siyang exit. Hindi mo po alam yung exit na yun. Nalalabas na lang siya kapag parang wala ka nang alam na wala way. Pero God, miracle God talaga siya. So, God is good po. Yun lang po, brother. Thank you. Oh, amen. Praise God. Galing talaga ni Lord, no? Wala talaga tayong pagsubok na hindi natin mapagtatagumpayan kasi laging mayroong nakalagay na way out, kumbaga, paraan para kayo. So, praise God. Thank you, sis. Ayan. So, meron pa ba before po mag-move sa next Galing ni Lord, no? Parang praise reports na rin. Diba? Praise God. Alright, so sige, tuloy na natin. So, dun sa mga testimony na napakinggan natin, very buhay yung verse na ito, yung Philippians 4 verse 6 to 7. So, anong sabi doon? Do not be anxious about anything. Kahit may bahana, ano man yung pinoproblema mo, don't be anxious daw. Diba? But in every situation, by prayer and petition, pag-pray mo, sabihin mo kay Lord, Lord, tulungan mo ako. Diba? Parang ang lahat sa atin, diba? Lord, tama na, hindi na namin kaya. Diba? Parang kay Bro Ronnie o kay Bro Mark. Diba? Talagang, Lord, diba? Talagang sinabi nila, they put their hearts to it. Diba? And after nga, with thanksgiving, diba, napagtagumpayan. And ngayon, okay na lahat, bumalik. But looking back, talagang kitang-kita mo na kumilos yung kamay ng Panginoon dun sa mga pagsubok na pinagdaanan natin. Sabi nga, present your request to God and the peace of God
'Di ba? Na alam mo, nandun si Lord kahit dumadaan ako sa pagsubok na to. Nandyan ka, Lord. Yung kapayapaan na pinagkakaloob mo sa akin. Doon ako mag-dwell. Kasi ikaw, you know what's best for us. And sabi pa nga dito, which transcend all understanding. Kahit minsan, hindi mo na maintindihan na, Lord, mapagtatagumpayan ba to or hindi? Diba, Lord, kayo nang bahala mo. Ang taas na nung baha. Diba? And sa mga pagsubok natin. But ginagard nun yung hearts natin, diba? And our mind in Christ Jesus na si Lord ang gagawa ng paraan. Diba? Si Lord ang mapagtatagumpayan ito dahil sa tulong ng Panginoon. So kung mapapansin natin, in our situation, kumbaga kung explore mo how gratitude helps us shift our focus from stressful na situation, may baha, may mga COVID, mga ganyan, di ba? Stressful na dapat eh. Pero nakikita mo yung God's blessing. Di ba? Kung dun sa isang brother natin, tingnan niya, oh, may mas mahirap pa palang sitwasyon rather than me. Di ba? Doon nakikita niya yung blessing niya ngayon. Di ba? So, nakita mo na, okay, mas blessed pa pala ako. Thank you, Lord. Di ba? Doon ka nakakapag-glorify. Doon mo nakikita yung blessings mo. Rather than mag-focus ka doon sa problema mo and hindi ka naman, it will not do you good. Di ba? By trusting God, marirelease mo at mapagtatagumpayan yung mga stress ng buhay mo. And sabi nga dun sa is, we are too blessed to be stressed. Kung titingnan mo lang talaga si Lord and you will focus on Him. Ano man yung sitwasyon mo, may kapansanan ka o wala, di ba may pinagdadaanan ka, andun ang pagpapala ng Panginoon. Kaya tingin lang tayo doon para makita natin yung pagiging mapagpasalamat natin. Di ba? In everything, di ba? Mapagpasalamat natin. Yes, Brother Perry? Pahabol ko lang. Yes, bro. Kasi it's incomparable. I mean, tutukan ka ng 38 sa noo, nakadikit na eh. Nakadikit na yung dulo ng revolver, di ba? Ramdam mo yung lamig eh. Nakadikit na eh. Di ba? Yung incomparable yan eh. Yung balisong, yung ice pick. Yung ice pick nakadikit na rin sa tagiliran ko. Incomparable yun eh. I mean, who can stop that from happening? Yung ituloy nung tao yung balak ng gawin. Buti hindi lasing, buti hindi drug addict, 'di ba? Teenager lang. Pero Yes. yung sa recto, lima kaming na hold up doon, mga klase kaming mga lalaki. Inakbayan kami sa kaliwa, sa gitna, sa kanan. Ako yung nasa gitna kasi ako matangkad eh. Inakbayan kami ng mga hold upper. Marami sila eh. So kinuha yung lahat ng wallet namin, ng relo. Pero incomparable pa rin yung tutukan ka. Nakadikit na. 'Di ba? Nakadikit na eh. I mean, it's just one click lang eh. One click lang. Malubak yung bus. Pang. Bye-bye. 'Di ba? Yeah. Aksidente. Yung, I mean, it's incomparable. Incomparable yung ganun situation if you're put in that between a rock and a hard place. Pero nakalusot pa rin ako. Praise God. Yan, yun lang. Siningit ko lang. Thank At you, least bro. yeah. 'Di ba? Yeah. Anyway, thank you. Comparable yun. Isang pitik lang ng gatilyo eh. Yes. Diba? But si Lord protected you. Sure niya na hindi matutuloy. 3 silang hold upper ng bus. Kaya ayun, kalat-kalat sila eh. Yung nasa gitna yung tumutok sa akin. Yan. Yeah. Ito pa rin. Praise God. Thank you, Thank bro. you, Lord. Ayan. So sabi nga dito, when we cultivate an attitude of gratitude, we invite peace. Iniimbita natin yung kapayapaan sa buhay natin, yung contentment. Di ba? Isa na-stress tayo kasi syempre, katulad ng mga sitwasyon na yun, it's really a matter of life and death. Yung pag-hold up, baha, diba, COVID, it's we are by fear. Diba? But here, we invite peace na Lord. Alam ko naman na pag kinuha mo ako, diba? Ikaw ang bahala. Parang nung nagda-drive pa rin ako, sabi ko sa family ko,
PWD na ako, alam naman natin kung saan tayo pupunta. So, few, I will still drive. And kung tinawag na tayo ni Lord, at least sabay-sabay tayo magkakasama. But ayaw mo yun. But hanggang ngayon, we're still alive and may purpose pa si Lord. Diba? So that peace that surpasses all understanding, we invite it sa buhay natin na yes, mahirap yung sitwasyon, nakakatakot, maraming pwedeng mangyari, but yung kapayapaan ng Lord that surpasses all understanding, di matutuloy ito dahil nandun si Lord. Diba? And also the contentment. Diba? Stress na, may bayarin ganito, or gusto ko makuha to, or gusto ko mapasagot to, or alam mo yun. But the contentment, you invite it na kung anong meron na ako ngayon, thank you Lord, at mag-i-enjoy ito. Diba? Parang yung araw na to, this is the day that the Lord God made. I will rejoice and be glad in it. Diba? Ramdam mo yung contentment na, yes Lord, thank you. Kung ano yung meron ako, pinagpapasalamat ko sa iyo. And syempre, yung joy into our lives. Diba yung kagalakan? Diba? Even in the midst of challenges. Yung kagalakan sa puso natin. Diba? And minsan, ang kagalakan mo pa nga na, mahirap tong sitwasyon. Ano kaya pagkatapos nito? Diba? Parang yung success daw, hindi mo mararamdaman ng masarap na masarap kung hindi ka nagdaan sa mga pagsubok. Diba? So, although different cases na katulad yan, may mga pinagdaanan tayong mga baha, hold up, COVID, and a lot more. Diba? But the joy, diba? Sabi nga dun sa isang verses, the joy of the Lord is our strength. Napaligayahin si Lord. Diba? Dun sa ating, yung kasiyahan ng Panginoon ang magiging kalakasan natin. Diba? Dahil as I follow the Lord, I am pleasing Him. Diba? Kaya hindi ako matitinan. Diba? I will not be shaken, I will not be. Diba? Kaya andun yung i-cultivate natin, pag-iabungin natin, mag-grow yung pagiging mapagpasalamat sa atin. Ano man yung stages ng buhay natin, batanda, bata, diba? May kapansanan, wala, lahat ng any case. Diba? Dahil andyan ang Panginoon na tutulong at magbibigay ng lakas sa atin. Diba? Sabi nga dun sa 1 Thessalonians 5:18, ang sabi dito is, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Diba? Sabi pa nga, diba, hindi pa tayo pinapanganak dito sa mundo. Alam na ni Lord yung mangyayari sa atin. Diba ako, alam na ni Lord na magkakaroon ako ng kapansanan. Diba? Kung ikaw naman ay pinanganak na may kapansanan, alam ni Lord na ikaw ay may kapansanan. Diba? And sabi dito, tinuturuan tayo na magpasalamat in all our circumstances. Diba? Kung hindi, sabi nga ni na Coach Ronnie, yung lahat, kung hindi ako dumaan doon, yung faith ko mas lalong nag-grow. Diba? Mas lalo akong nagtiwala kayo. Mas lalo akong umasa sa Kanya. Lalo akong nag-depend sa Kanya dahil siya ay Diyos na buhay. Diba? Na laging nag-aalaga sa akin. Diba? And sabi pa nga dito, gratitude transforms our perspective by shifting our focus from problems to God's goodness. Diba? Kasi sabi nga nung preacher namin, kapag ka nakita mo, depende sa perspective mo ang pagdaan mo sa problema. Kung malaki si Lord sa'yo, kung ang faith mo ay malaki ang Lord sa'yo, maliit ang problema sa'yo. Diba? Pero kung maliit ang Lord mo, malaki ang problema sa'yo. Diba? Kaya may mimili ka lang sa dalawa eh. Diba? Malaki ba si Lord o maliit si Lord? Diba? Or mahirap ba to? Or madali? Dahil si Lord yung nagbibigay sa atin eh. Diba? Lagi nga natin sinishare dito na this life is not all about us. It's all about the Lord. Na kung ang Lord mo ay malaki at pag dumaan ka sa problems, maliit lang yan. Kahit ano pa yung feeling mo malaki. Diba? Kahit pa kasing laki ng mundo yan. Maliit pa rin yan in compared to our big God. Diba? Who created the galaxy. Diba? Sobrang laki ng Lord natin. Kaya continue to trust Him. And learn how to be
how to be grateful. Di ba laging mapagpasalamat. Kaya matuturuan mo yung perspective mo na laging tingnan kung ano yung goodness ng Lord despite of your situation. Amen? So sabi nga, gratitude is not based on circumstance. It is a decision to focus on God's blessing despite the challenges. Diba? Na-realize mo ba yun? It's a decision. Okay, may pagdadaanan ka, naka-wheelchair ka ngayon. Ano yung ano mo? It's a decision. Kung magpapatalo ka dun sa pinagdadaanan mo or titingnan mo yung napakalaking Diyos na nag-allow ng mga circumstances natin sa buhay. Diba? So very important na yung perspective. Kaya lagi nating sinishare dito yung magkaroon ng relationship kay Lord. Diba? Having a relationship kay Lord continually grows our faith. Diba? Hindi ito nakadepende sa religion or pagka linggo, okay, yeah, nagtitiwala ka, yes, ayos. Gandang full na full yung paano pag Monday to Saturday? Diba? Kung wala kang relationship kay Lord, hindi mo mapagtatagumpayan. Mapag-focus ka dun sa mga negative na nangyayari. Diba? Sa lahat ng mga circumstance mo. So, kailangan our heart, diba, nakapokus kay Lord na isang decision yun every day, every moment. Decision lagi. Diba? Papunta sa kaliwa o sa kanan? Magiging mapagpasalamat o hindi? Diba? Sabi nga, we make a lot of decision every day, thousands of them. Pag-gising ka, mumulat ko ba yung mata ko o hindi? Umamaya na. Diba? Yun pa lang, decision na yun. So, let's train our mind, our heart, our everything, maging gratitude in all the circumstances. Diba? Because, sabi nga, we cannot change our circumstance, but we can only change our heart. Diba? And our perspective about it. Diba? Nung nakaraan nga mayroon akong kakwentuhan na nagda-drive. Hindi, syempre, pagka yun, mga motor na yan, lagi nang sumisingit, di mo makita. Diba? And then, minsan naman, okay, pagka bigla na lang overtake dito sa kabila. Diba? And like sa kanya, naalala mo nung yung mga unang panahon na nag-jeep ka pa. Diba? Naalala mo nung nagta-tricycle ka. Ngayon, may sarili kang sasakyan. Diba? At ikaw nagdadrive. So, hindi ba yun ipagpapasalamat? And isa pa nun, pinagkatiwalaan ka ng Lord. Diba lahat ng binigay sa atin is stewardship. So, pinagkatiwalaan ka ng sasakyan na yan para i-drive mo. Pinagkatiwalaan ka ng talent to drive. Diba? Yung road na ginagawa mo, na dinadaanan mo, it's the government property at yan. Yes, may mga taxes, but in your old, sa mga old years, past years, diba ginawa yan para sa instance na daanan mo. Diba? May madaanan kayo. So, hindi ba yan papagpasalamat? Diba? Kung nagko-complain ka sa traffic, tingnan mo lang yung nakaraan mo na dati, ganito ka lang. And ngayon, nandito ka na. Diba? And God allowed it for a reason. So you're in the right time, in the right place where God wants you to be. Kaya it's your decision. Maging mapagpasalamat o ma-stress ka. Diba? Kasi hindi ka maagad makapunta doon. Paano kung yung pupuntahan mo pala doon, yung dadaanan mo, magkaka-aksidente. Ini-hold ka ni Lord dyan sa traffic para hindi ka makasama doon sa mga aksidente. Naisip mo ba yun? Di ba? Or yung umovertake sa'yo, CR na. Di ba? Or mga anak yung misis. Or aksidente yung family. Di ba? Hindi mo ba naisip yun? Ay, thank you Lord at ako nandito, safe ako. May mga sasakyan dyan, naka-aircon pa. Yung mga nasa labas, nainitan sila. Those things. Pero pag hindi mo naisip yun at nagpauna ka agad dun sa stress mo na, gabi naman itong mga drivers na to or tagal-tagal traffic or Diba? Hindi mo marirealize yun.
Diba? Kaya you have to train your mind na tingnan yung mga bagay-bagay na may pagpapasalamat. Diba? Dahil ang dami mong ipagpapasalamat. Kahit tayo may makapansanan, di ba kayo thankful na kahit nasa bahay lang tayo, nakakapag-fellowship tayo. Naka-wheelchair ka man, pero may gadget ka, may internet ka. Di ba? Provide ka ni Lord. And all our days are stewardship to be used, to bring glory to Him. Di ba? Magamit. Di ba? Na matuto tayo, ma-equip tayo, ma-develop tayo, and ma-train tayo. Di ba? To ipakita yung natututunan natin sa Bible. Di ba? Lahat yan, mga theory, yes, nagbasa ako, pero pag hindi mo iaano sa action mo, hindi mo isa sa buhay, wala rin yung natutunan. Di ba? Kaya, yung pagpapasalamat ay isa lang sa mga itinuturo ng Bible na maging, natin everyday, maging attitude natin and perspective. Kasi, mas nagiging maganda yung takbo ng buhay. Di ba? Oo, mayroon tayong mga pinagdadaanan at lahat naman tayo. May kanya-kanya tayong challenges. Pero it's our decision kung paano tayo dadaan doon. Di ba? Yung journey ang mahalaga sa atin. Yung ending, alam na ni Lord yung ending eh. Di ba? Pero yung habang dumadaan tayo doon sa pagsubok, ano yung attitude natin? Ano yung heart natin? Ano yung perspective natin? Amen? Diba? So pag nilay-nilayan nyo, it's a great opportunity para mag-grow tayo in our faith, in our relationship with the Lord, and even in life. Diba? Na kung lagi kang stress, diba? It impacts as well yung health natin, yung well-being natin. Diba? Kung may sakit ka pa, diba? Sabi nga sa Bible, yung laughter is the best medicine. Diba? So tingnan mo na may pagpapala yung mga bagay. Diba na, oh, praise God, thank you Lord. Alam mo yung titingala ka sa langit ng may pagpapasalamat na you're enjoy, may kagalakan sa buhay. Diba? Ayan. So, praise God. So, tayo sa next slide. So, do you think it's important to express gratitude regularly? Why or why not? So, palagay. Diba? Do you think mahalaga ba yun na lagi ako magpapasalamat regularly? May ganito ako, pagising ko. Diba? Sa atin, every gising is a blessing. Thank you, Lord. May pagkain, thank you. Thank you, anak. Thank you, asawa, sa pagsiserve sa akin. Diba? Thank you, Lord, sa nag-provide ng pagkain. Thank you, Lord, sa mga ginamit niyo para dalhin itong pagkain ito sa aking hapagkainan. Minsan, wala na akong idea kung paano nakarating ito. Kung kanin man yung kinain ko, sinong nagtanim nito, sinong nagbenta, sinong naggiling para from palay, maging bigas. Diba? And sino yung nagbilad, nagpatuyo. Minsan, di na natin yun. Andun na lang tayo, pasalamat. Thank you, Lord. Pero yung nun, sometimes you don't realize. Diba? Even yung mga sometimes anak or hindi natin naaalala. Diba? But it's very important na ma-realize natin yun, how to be grateful every day. Kasi God is giving us the blessings. And ma-realize natin that God is in control din sa situation at lagi tayo may pagpapasalamat. Diba? So, let's try it regularly. Diba? In everything, give thanks. Ayan. So, parang nakita ko si Brother Perry, nagtaas yata ng kamay. Yes. Yes, bro. We have an omnipresent, omnipotent, and omniscient God. So alam niya lahat, every millisecond, alam niya yan, nakikita niya, naririnig niya kung ano yung thoughts natin, kung ano yung nangyayari. So ako, until now, until kanina, I'm thanking Him. Thank you, Lord. Thank you. Lahat na lang yan. Lahat, thank you, Lord. May outing, may social event, whatever. Lagi akong thank you, Lord. 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 Lagi yan, lagi. Kasi andyan naman siya sa tabi mo, sa harap mo, sa likod mo, sa ibabaw mo, sa likod mo, wherever. In you, di ba? Nasa loob natin si Lord eh.
So, thank you Lord ako ng thank you Lord. Kahit ano mangyari, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, Amen. thank you Lord. Thank you. Yun Praise lang, God. thank Amen you. to that, Very Brother Lance. Yes, Brother Edmond. Amen to that. At Yeah. least maganda yung lesson mo today. Thank you. Thank you, Bro Edmond. Ayan. So, compare naman yung stress versus gratitude daw. So, sabi sa Matthew, therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. Di ba na-realize mo ba yun? So, ang pag-worry is a command from God. Di ba? Therefore, do not worry about tomorrow. Di ba? It's a command. So, let's continue not to worry and mag-thank you lang kay Lord. Di ba? Huwag mo alalahanin yung bukas dahil, kumbaga, tomorrow worry about itself. Bukas, iba na yun. Pero ngayon, kung lagi kang mag-aalala ngayon, hindi mo na ma-enjoy yung present. Di ba? Hindi mo na makita yung mga pagpapala ngayon. Di ba? Bukas, ibang araw na yun. Ngayon, ang tinatanong. Ngayon, sinasabi ng Lord sa'yo. Di ba? Ngayon, may pinapakita ang Lord sa'yo. Ngayon, may itinuturo ang Lord sa'yo. Di ba? Kung ma-stress ka na, hindi ko magawa to, bukas, ganito na naman, or ano, hindi ka maka-move on. Di ba? And bukas, problemahin mo na naman yun. Di ba? Kaya, do not worry. Di ba? Ano man yung iniisip mo ngayon na pag-aalala, ano man yung iniisip mo na sa future mo, sabi nga ni Lord Jesus, cast all your burden to me. Ibigay mo lang sa akin, and I will give you rest. Bibigyan kita ng kapahingahan. Diba kaya maging attitude natin na, Lord, hindi ko kaya to, did my best. So, sa'yo na yan. It's God's department. Diba? Diba napakagandang attitude na pag hindi mo na kaya, you surrender it to the Lord. Diba na, siyempre, alam ko, lahat tayo dito, our first instinct is to pray bago natin harapin yung mga pagsubok natin. Diba? Pray. Okay, pinag-pray mo, ginawa mo yung part mo, and then after that, siyempre pag hindi mo na, surrender na kay Lord. Lord, I surrender this all to you. Hindi ko na talaga kaya. Help me na laging magtiwala pa rin sa'yo. So, yung worry mo, nakataas na kay Lord, and I just want to share to you na pag nag-pray ka na, anayin mo rin. Believe that narinig ka ni Lord. And siguradong narinig ka. Whether it's out loud or in your heart, narinig ka ni Lord. Okay? And trust that. Trust that He is in control. Diba? Sabi nga dun sa Proverbs 3 verse 5 to 6, trust in the Lord with all your heart. And do not lean on your own understanding. In all your ways, submit to Him. Surrender mo. In all your ways, submit to Him. Surrender. And He will make your path straight. Diba? Ayusin ni Lord yung kung ano man yung pinag-iisipan mo, pinag-worry. Discuss it all to Him and trust Him. Diba? Kaya, yung stress mo, kasi diba kaya ang topic natin is, hindi mo kayang maging stress and gratitude at the same time. Paano ba? Nakakaalis naman dito. Thank you, Lord. Pwede mo ba sabihin yun? Di ba na, Lord, praise God. Buti na lang. Kung nasa traffic ka, Lord, thank you. May sasakyan ako. Di ba, Lord? Thank you. Kung hindi ka pa nakakakain, tanghali na, 3:00 na, hindi ka pa nagla-lunch. Lord, thank you. At mayroon akong opportunity mag-fasting. Di ba? So, alam ko, may gagawin ka. Di ba? Alam ko, piniprepare na nila. Alam ko, may inaayos ka rin sa katawan ko. Di ba, Lord, thank you dahil kaya ko pang magtiis. Di ba, Lord, thank you for the endurance. Lord, thank you for the forgiveness. Di ba? Thank you, Lord, for in this situation, naaalala pa kita, nare-realize pa kita, at ikaw ay in control of my situation. Thank you, Lord. Di ba? Sa halip na mas stress ka, puro reklamo, why don't you thank the Lord? Di ba? Why don't you see
kung ano yung pinapakita, ginagawa ni Lord sa buhay mo. Diba? And sabi pa nga dito, stress grows when we focus on what we lack or fear. Diba? Ano yung kulang sa'yo? Yun ang kinakaano mo. So kaya na-stress ka. Kung takot na takot ka, yan, mabarinig ka na, may baha, may COVID. Kung magpapatalo ka doon, may stress ka talaga. Diba? Nung time nga ng COVID, meron pa ditong taal sa lipa. Yung pumutok na taal. Diba? Pero kung nagpapatalo ka doon, talo ka na sa health mo at saka well-being mo rin. Diba? Kaya continue to be grateful na, Lord, kahit may mga COVID dun sa labas, thank you, Lord, at protected yung bahay namin. Thank you, Lord, kahit may mga yung volcanic dust sa labas. Thank you, Lord, nandito pa rin kami, hindi ko nahirapang huminga. Diba? And a lot more. Kailangan mag-ano, Lord, kung Magulo. Kaya maingay. yan. So, Roger. Alright, so sabi nga dito, gratitude flourishes when we focus on God's provision and faithfulness. Diba? Naalala ko nga sa Psalm 91 yung His faithfulness will be our shield. Diba? Yung katapatan ng Panginoon na magiging kalasag natin. Diba? And He always provides. Kung makikita mo lang yun, you would really be grateful. Diba? Katingin mo pa lang sa kamay mo, kompleto pa, pasalamat ka na eh. Pagtingin mo pa lang sa isang bagay, nakakakita ka pa, pasalamat ka na eh. Diba? Hindi mo napapansin yung mga bagay nyo kasi feeling mo, natural na yan. Natural na lang yun. Pero tandaan natin, minsan, yung mga bagay na kinainisan mo na meron ka or pinagpipray ng iba na, Lord, sana makakita ako. Diba, Lord, sana makalakad ako. Diba, sana makatakbo rin ako. Diba, isa rin sa mga prayers natin yan. Diba, and what you have, you should be grateful. Diba, dun sa mga may kasamang family, thank you, Lord. Kahit minsan nagkakainisan kayo, tingnan mo na, buti na lang, thank you, Lord, na kasama ko pa yung family ko. May iba na wala silang kasama. Diba, na mag-isa sila. Oh, thank you, Lord. Meron akong anak na nag-aasikaso. Thank you, Lord. Meron akong asawa. Thank you, Lord, na nakakarinig pa rin ako. And a lot more. Ang dami-dami mong ipagpapasalamat kay Lord. And when you see na makita mo talaga yung provision ni Lord sa buhay mo, wala kang kundi magpasalamat. Diba? Dito na lang sa picture, tinan mo, masaya pa rin siya kahit ganyan yung sitwasyon niya. Diba? May nag-aalaga sa kanya. Nakakangiti pa siya. So alam mo yun. Yun yung kailangan natin pag-aralan. Yun yung kailangan natin iano sa puso natin. Diba? Na makita kung ano yung dapat natin ipagpasalamat. Para hindi rin tayo na-stress. Diba? Amen? Ayan. So sabi nga dito, recognizing that even in sickness or disability, God's grace is sufficient for each day. Di ba sapat lang? Di ba lagi nga natin sinishare dito na kung ano yung meron ka ngayon ay sapat lang para sa mission mo ngayon na pinagkaloob ng Lord. Di ba ngayong araw na to, Friday, may gadget ka, may internet ka, kumain ka kaninang agahan, tanghalian, or kumain ka, kung isa lang man yun, depende sa routine mo. Diba? So, pagpapasalamat ka pa rin. Thankful ako, may wheelchair ako na nauupuan. Diba? Thank you, Lord. At may ilaw, may bahay. Diba? Lahat-lahat. Diba? Kung ano man yung meron ka ngayon, kahit may sakit tayo, diba? Or disability, let's recognize yung God's grace. Diba? Yung grasya ng Lord na pinagkakalob sa atin every day. Diba? It's always a joy na makita natin yung mga pwede nating ipagpasalamat kay Lord. Kaysa madidistract tayo dun sa mga things na gusto nating gawin na hindi naman kaya. Lord, di pa ako makatakbo. Grabe, gusto ko nang tumakbo. Diba? May stress lang yung utak mo doon dahil
Hindi naman ano eh. We trust God's timing. Di ba? Pero kung makita mo na, oh, by God's amazing grace, meron kang wheelchair. Di ba? Medyo hindi matigas yung likod. Di ba? Nakakaano ka pa, hindi masakit sa likod. May tungtungan yung kamay. A lot more. Di ba? Kung makita mo yun, talagang sufficient. Sapat na sapat, sapat ang grasya ng Lord. At minsan, nag-uumapaw pa kalimitan. Di ba? Ang kailangan lang is tingnan natin. Tingnan natin yung pagpapala ng Lord, yung goodness ng Lord, yung grace ni Lord, yung mercy ng Lord sa buhay natin. Di ba? Amen? Ayan. So, paano ba nakaka-reduce ng stress yung pagiging mapagpasalamat? So sabi nga sa Psalm 107:1, give thanks to the Lord for He is good, His love endures forever. Diba? Ma-realize mo lang yun, hindi ka na ma-stress. Diba? Kailangan you put yourself talaga dun sa presence ni Lord. Kasi kung wala doon, kung ang pagkakakilala mo kay Lord ay parang pagkakakilala mo lang kay Presidente Bongbong na okay, kilala ko siya, kilala ko yung pangalan niya, siya yung presidente, pero wala ka namang personal relationship with him. Diba? Hindi rin, hindi mo rin siya kumbaga, like the Lord na lahat ng ginagawa mo, alam mo, nakikita niya. At naririnig niya lahat ng mga prayers mo. Diba? And makikita mo yung mga ginagawa sa buhay mo na may pagpapasalamat. Diba? So, give thanks to the Lord for He is good. Diba? He is good. And His love, yung pagmamahal niya, talagang walang paglagyan, walang compare. And sabi nga, when we practice gratitude, we release our worries to God. Diba? Trusting Him to handle our burdens. Diba? Practicein natin. And yung mga pinag-worry natin, naman yan, we cast it all to the Lord. Diba? Trusting Him to handle our burdens. He is in control. Diba? Magtiwala ka. Yung cornerstone natin, yung sinasandalan natin, Lord, is the creator of the universe. Creator of how big the galaxy, the universe is. Diba? And tayo, sobrang liit natin compared to that. Pero, every day, tumingin ka sa paligid mo. You are blessed. Kita-kita mo, mayroon kang ganito. May ganito ka, may ganito ka. Diba? Lahat, ang dami mong pwedeng ipagpasalamat. Diba? May pinto ang bahay nyo. May bintana. May tinitirhan ka. And a lot more. Diba? Learn to always practice gratitude. Diba? So, para hindi ka rin stressed lagi. Right? And syempre, sa araw-araw pagising mo, begin each day by listing 3 things you are thankful for, even amidst of the hardship. Diba? Kahit pagising mo, yes, may baha, pero gising mo, 3 lang. 3 lang. Diba? Para ma-practice mo, buhay pa ako, nakamulat ako, may kapansanan man ako, pero mayroong mag-a-assist sa akin. Diba? 3 na yun. How much more pa? Pagmulat ko ng mata, nakakakita pa ako. Uy, may kumukulog. Nakakarinig pa ako. Ang baho naman ng baha na to. Ano kayang meron dito? Nakakaamoy pa ako. Diba? So, you really have to train your mind para makita mo yung mga blessings pinagkakaloob sa ni Lord, yung provision ni Lord every day. Diba? And that will change your perspective at lalong mag-grow yung relationship mo with the Lord. Diba? So, sa ano man ang mga pinagdadaanan mo, encouragement in hard times, alalahanin mo yung Romans 8:28. Ano yun? And we know that that in all things, God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Diba? Lahat, ano man yan, nagkakapansanan ka na, good pa rin? Yes. Nagkasakit ka na?
good pa rin? Yes. Because walang hindi dadaan sa atin na hindi i-allow ni Lord. Di ba? He allowed it for a reason. Kaya very important yung relationship mo kay Lord. Kasi kung wala ka nun, mahirapan kang i-understand tong verse na to, na Romans 8:28. Na, and we know that all things God works for the good of those who love Him and who have been called according to His purpose. Di ba? Alam mo yung opportunity dito, called. Sabihin mo nga sa sarili mo, called. Di ba? Tinawag tayo for His purpose. Di ba? Binigyan ka tayo ng kapansanan, sakit, or challenges. Di ba? Because He knows we are worthy. He knows He can trust us with this. Diba? He knows that He can work it for our good. Diba? Kaya titingnan mo sa perspective ni Lord and not on our worldly perspective. Na kahit minsan, katulad ng mga testimony kanina, may baha na pero, diba? Na-hold up na pero lahat yon pinakamagandang pero is si Lord. Diba? The Lord did it that time. Diba? And He will do it again. Diba? May COVID na, pero si Lord yung gumawa ng paraan. And ako, nakasurvive pa ako hanggang ngayon. Diba? Because He knows what's good for me. Diba? Kaya we just have to trust His ways, His will, and His timing sa buhay natin. At very important that we always trust God's plan. Allows us to be thankful even when life feels overwhelming. Minsan, stress ka na, problematic ka na, trust mo si Lord. Kaya very important may relationship ka. Bakit? Dahil hindi mo kayang pagkatiwalaan ang taong hindi mo kilala. Tama? O, iwan kayong anak mo sa taong hindi mo kakilala. Kaya mo? Diba hindi? Kailangan yan, kapatid mo, nanay mo, lola mo, diba? O kaibigan mo matagal na. Kailangan ganun. Kaya yung object of our trust is our Father God in heaven, our Lord and Savior. Diba? Our Lord and Savior Jesus Christ, the Holy Spirit that's always with us. Diba? Trust His plan dahil it's always for our good. Diba? And remember that God is at work for our good, even though through struggles. Kahit may mga pinagdadaanan ka, kahit may mga kapansanan tayo, kahit may mga sakit. Diba? Kahit may kahirapan, magtiwala ka lang kay Lord. Diba? And don't forget, focus on God's promises and past faithfulness when facing current challenges. Diba? Ramdamin mo, pumikit ka. Katulad ng ginagawa dun sa picture. Focus on God's promises. Na Lord, thank you. Sabi mo sa Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord. A plan to prosper you and not to harm you. A plan to give you a future and a hope. Diba? Di ba napakasarap? Na despite of the challenges na kinakaharap mo, you know na si Lord ay in control at He is a promise keeper. Diba? Kaya continue to focus on Him, trust Him, know that He is faithful, know that He is in control in your situation. And doon, mapapagpasalamat ka. Every day. Hindi ito nangyayari overnight. Have to practice it every day para mabuhay ka ng abundant doon sa mga despite of the fallen world, despite of the kahirapan, sickness, disability, hardship, broken hearts, etc. Focus on God because He knows what's best for you. Amen? Ayan. So, paalala lang every day if you want to be gratitude, mag-set aside ka ng time to thank God. Kahit pagkagising mo lang, katulad ko, pagising ko, syempre, alam niyo naman na hindi ako tagilid, pakabila, or kaliwa kanan, hindi kaya, o bumangon mag-isa, hindi kaya. Talaga, naka-flat lang yung likod ko. Diba? But I take that opportunity na pagkagising ko. Magpasalamat kay Lord.
Thank you, Lord, that I can still breathe. Ibig sabihin, hindi ka patapos sa akin. May purpose pa ako today. May gagawin pa tayo. Diba? Mag-isip ka lang ng mga blessings mo katulad natin kanina. Kahit 3 lang kung hindi mo kaya. Diba? Pero sa totoo, may mga tao talaga na hindi kaya kahit 3 lang na Thanksgiving. Minsan hindi nila maisip kasi meron na akong kaibigan na tinanong kasi very problematic siya. And sabi ko, ano ba yung 3 pwede mo ipagpasalamat? Hindi siya makapag-ano. Dahil sobrang overwhelmed siya ng problem niya. And hindi nakapokus kay Lord. Kaya kung makakapag-focus ka kay Lord, hindi lang 3 blessing ang marirealize mo. Pagmulat mo lang, pa lang ng mata hanggang sa pagpikit sa gabi bago ka matulog. Diba? Reflect on how this practice impacts your stress levels. Diba? Lalo na ngayon, uso yung mga na-stress ngayon. Diba? Ungratefulness, entitlement. Diba? Ang dami ngayong mga taong entitled. But if you are grateful, you will be content, you will be peaceful, you will be joyful. Diba? Sa buhay. And you know that, alam mo yun, yung excited ka sa gagawin ni Lord sa buhay. Excited ka dun sa araw na pinagkaloob sa'yo ni Lord. Excited ka dun sa plans na ipagagawa sa'yo ni Lord at yung purpose niya for you today. Diba? So, or, pwede ka namang mag-write down ng mga blessings sa isang journal. Sulat mo lang kahit sa cellphone mo. Diba? And kapag ka nalulungkot ka, bisitahin mo. Basahin mo, okay. Today, ganito. Sinulat ko, nagpapasalamat ako, nakakain ako ng bulalo. Napakasarap. Talagang sarap ng sabaw. Di ba yung mga ganun? Pag na-stress ka, pag binalikan mo yun, oo nga, no? Nare-refresh kayo ano mo. At especially, you involve the Lord there. Di ba? Remind yourself of God's goodness. You really have to be intentional in this. Na kailangan, sulatin mo and remind yourself sa goodness ni Lord. Di ba? Kaya magiging grateful ka every day. Magiging grateful ka ano man yung nangyayari sa paligid mo. Diba? Magiging mapagpasalamat ka. Amen? Yan. Amen. God. Amen. Yan. Thank you, Amen and Lord. amen. So, after this, ano lang natin is meron tayong discussion question. So, how does focusing on gratitude shift your mindset when dealing with stress or difficult circumstances? Diba? Paano ba nakaka-change ng mindset mo, yung pagiging mapagpasalamat? Diba? Dumaan ka man sa mga stress or sa mga difficult o mahirap na pinagdadaanan. Number 2, share ka naman. Share a time when gratitude helped you through a tough situation. Yung mahirap na sitwasyon and then you realize, uy, praise God, buti na lang. Nakita ko yung pagpapala ni Lord. Diba? And how did it impact your outlook? Paano tinabago yung pag-iisip mo? Diba? Yung perception mo. Then number 3, what are the practical ways to practice gratitude daily? Bukod dun sa shinare natin, baka meron ka pang gustong i-share.